Pinoy ORE Manhus, Season 2, Episode 7, Ang Bagong Misyon. Ang mga impormasyon na ilalahad ay may totoong nangyari noon, mga pangyayaring unti-unting nakalimutan ng iilan. Ngunit ngayon, muli natin itong ipapaalala sa pamamagitan ng ating Pinoy Twist Manhus at muling bubuhayin sa aksyon ng ating mga hunter hero characters. Bago magsimula, isang pasasalamat at pagbati muna sa ating mga solid na taga-suporta. Shout out kina Dave Osinar, Loreto Monares, Edward Macaladlad, Myria Denise, Easy Go Luck Day, Raymond Cabanero, Michael Pulminar, Lenat TV, Lee Dave Ignacio, Jong Bautista, Eds TV, Clyde M, Tagalog Manhwa Recap, Julius de Guzman. At sa susunod na episode, isusunod naman natin ang iba pa nating mga kamanhus. At syempre, sa lahat ng solid supporters ng ating Manhus channel. Maraming salamat. Dahil sa inyo, umabot na tayo sa 350 subscribers. Kung nais ninyong idagdag ang inyong pangalan o karakter sa ating kwento, mag-comment lamang. Maaari natin silang isama sa mga susunod pang episode. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagtapos na ang legendary friendly match at gaya mamang inaasahan, nakamta ng Pilipinas ang kauna-unahang titulo. Isang Pilipino hunter ang naitak sa kasaysayan bilang pinakamalakas sa buong mundo. Ngunit sa kabilang banda, sa kailaliman ng anino, kumikilos na ang Archduke Demon Lord. Ang kanyang layunin, ang pakawalan ang kanilang Panginoon. Ang nilalang na kinatatakutan ng mga Diyos mismo, si Malaspicana. Ang pagpapatuloy. Pag-uwi ni Juan, sinalubong siya ng napakaraming tao. Nag-uunahan sa pagsigaw ng kanyang pangalan. Itinuturing siyang bayani ng bansa. Isang alamat na buhay, isang mandirigmang nag-angat ng dangal ng Pilipinas. Sa labas ng Guild Hall ni Juan, libu-libong tao ang nagtipon. Bawat isa'y naghahangad na makapasok, umaasang maging bahagi ng pinakamalakas na guild, hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Sa loob ng opisina ni Juan, naroon si Tinang, masiglang tumatakbo papalapit. Napakagaling ng kuya ko, isang hampas lang. Nawasak si Iron Man. Ipinakita pa niya ang mga award na natanggap mula sa paaralan. 3 parangal sa isang araw. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang masayang kapatid, napangiti siya. Ngunit sa isang sulok, nagsalita si Lalin. Master, kailangan mong magpapasok ng bagong miyembro. Oo, malakas ka na. Pero bilang isang guild, kailangan mo ng mas maraming kaanib. Sumang-ayon si Lapu-Lapu, ang maalamat na mandirigmang nakatayo sa kanyang tabi. Si Lalin ay tama. Ang isang pinuno ay hindi dapat iilan lang ang pinamumunuan. Ngunit sagot ni Juan ay malamig, tiyak. Hindi ko kailangan ng maraming kasama. Bigla. Mula sa katahimikan, lumitaw ang God system. Nagbago ang interface, nag-update ang pangalan. Kasabay nito, isang bagong kautusan ang lumabas. Kumuha ng 10 tagapagdala ng legendary artifact o weapon. Napakamot si Juan, naguguluhan. Paano ko mahahanap ang mga taong may ganitong artifact? Habang nagtatanong siya sa sarili, napansin nina Lapu-Lapu at Lalin na tila kakaiba ang kinikilos ng kanilang pinuno. Mukhang may kinakausap siya, pero mag-isa lang naman siya. Bulong ni Lapu-Lapu sa bunsong kapatid ni Juan. Ngunit walang alam. Ang iba, nakikipag-usap na si Juan sa mismong God system. Pwede ba akong magpatulong para malaman kung sino ang nagtataglay ng legendary artifact? Sumagot ang sistema. Pwede. Muling tumindig si Juan, seryosong tumingin sa kanyang mga kasama. Subukin ninyo ang lahat ng hunter. Ako mismo ang pipili kung sino ang karapat-dapat na sumali sa ating guild. Agad na yumuko si Lalin. Masusunod, Master. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong misyon. Kinahapunan, nagsimula na ang paghahanap ni Juan ng mga bagong makakasama sa kanyang guild. Sa loob ng training room, napakaraming naghihintay. Mga hunter mula sa iba't ibang lugar.
Lahat ay nagbabakasakaling mapabilang sa pinakamalakas na guild sa buong mundo. Makikita ang kanilang pananabik, ang liwanag ng pag-asa sa kanilang mga mata, at ang bigat ng pangarap na maaring matupad o maglaho sa isang iglap. Mula sa pintuan, lumabas na si Juan. Tahimik ang lahat, ngunit agad siyang nagsalita ng mariin, puno ng autoridad. Ipakita ninyo ang buong kakayahan ninyo at lahat ng kagamitan na taglay ninyo. Ituring ninyo itong isang pagkakataon. Pagkakataon para mapabilang sa pinakamalakas na guild sa buong mundo. Isang malamig ngunit makapangyarihang titig ang ibinato niya sa mga naghihintay. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang kamay. At mula sa anino, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Ang alagad ni Juan, Julius Diemagos, Shadow Berserker General, Level 3. Sa isang iglap, nabalot ng itim na ulap ang buong silid. Mula roon, lumitaw ang dambuhalang mandirigma. Ang kanyang mga pulang ubing mata ay kumikislap sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang napakalaking battle axe ng anino, nagliliyab sa pulang aura na parang apoy ng puot. Ang kanyang buong katawan ay kumukulog ng enerhiya ng matinding galit. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang dibdib, sigaw ng isang halimaw na isinilang para magwasak. Ngunit, sa harap ni Juan, ang halimaw ay lumuhod. Lubos ang kanyang paggalang sa kanyang pinuno. Nagulat ang lahat. Ang mga naghahangad na maging miyembro ay napaatras, nanlaki ang mga mata, at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit kasabay ng pagkabigla, mangimiulinat ang matinding paghanga. Sa oras na iyon, malinaw na sa lahat. Ang kapangyarihan ni Juan ay higit pa sa kanilang inakala. At ang respeto ng kanyang alagad ay patunay na ang kanilang harapan ay hindi lamang isang hunter, kundi isang pinunong itinakda upang pamunuan ang pinakamalakas na guild sa mundo. Matapos lumuhod ng kanyang alagad, muling nagsalita si Juan. Mabigat at mariin ang kanyang tinig. Labanan ninyo siya ng buong lakas. Kung makita ko na karapat-dapat kayo, tatanggapin ko kung sino man ang makapasa. At sila ang magiging bahagi ng aking guild. Nag-umapaw ang tensyon sa silid. Ang mga kandidato'y nagsipaghanda sapagkat ang kanilang pagsubok ay haharapin mismo sa anino ng kapangyarihan ni Juan. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, isang figura ang lumabas mula sa madilim na dungeon. Siya ay si Manny. At sa kanyang mga kamay, kumikislap ang Whirlwind Gloves, isang legendary artifact. Ang kwento ng mga guwantes na ito ay nagsimula sa kasaysayan. Pag-aari ito ng kauna-unahang boksingero ng Pilipinas na naging world champion. Si Francisco Pancho Villa Guilledo, 1,900 at 1,923. Noong 1923, sa Amerika, tinalo niya si Jimmy Wild at isinulat ang pangalan ng Pilipinas sa pandaigdigang boxing scene. Tinagurian siyang The Filipino Whirlwind dahil sa kanyang bilis at agresibong estilo. At ngayon, ang diwa ng alamat ay nagbabalik, nakapaloob sa guwantes na hawak ni Manny. Sa loob ng 3 buwan, natapos niya ang dungeon na pinasok ni Juan. Patunay ng kanyang hindi masukat na lakas at hudyat ng kanyang pagbabalik bilang isa sa pinakamapanganib na mandirigma ng panahong ito. At siya ang pangalawang hunter na nakatapos dito. Sa kabilang lugar, sa gitna ng isang madilim na gubat, isang anino ang sumulpot mula sa isa pang dungeon. Siya ay si Boyax, at ang dating anyo niya ay lubos ng nagbago. Ngayon ay tangan niya ang isang legendary artifact, ang Bolo ng Supremo. Isang sandata na nagmumula pa sa alab ng rebolusyon, kumakatawan sa tapang at paninindigan ng mga mandirigmang Pilipino. At sa kamay ni Boyax, ang kasaysayan ay muling nabuhay bilang kapangyarihang walang katulad. Ang sandata ni Andres Bonifacio na ama ng Katipunan. Ang Bolo ng Supremo. Isang makasaysayang sandata na minsang hawak ni Andres Bonifacio, ang Supremo ng Katipunan. Isa itong mahabang bolo na yari sa matibay na bakal. May matalim na talim at payak na hawakang kahoy. Hindi ito pinalamutian ng anumang ukit
Ngunit ang bigat ng kasaysayan at ang dugong dumanak para sa kalayaan ng bayan ang siyang tunay na nagbigay rito ng kapangyarihan. Naihiwalay ito kay Bonifacio nang siya'y nadakip at pinaslang at mula noon ay naging isang mahiwagang saggisag ng pakikibaka. Sa paglipas ng panahon, ang sandata ay naging higit pa sa isang armas. Ito'y naging simbolo ng tapang, sakripisyo, at walang hanggang diwa ng mga Pilipinong naglalaban para sa kalayaan. Ngayon, ito'y nasa kamay na ni Boyax at sa kanyang pagkakahawak muling nabuhay ang apoy ng revolusyon. Samantala, 2 oras na ang lumipas sa training room. Sunod-sunod na pumasok ang mga kandidato, nagpakitang gilas, nagpakita ng kani-kanilang kakayahan. Ngunit wala ni isa mang may taglay ng legendary artifact. Makikita sa mukha ni Juan ang pagkayamot. Paulit-ulit ang kanyang tinig na malamig at matipid. Next please. Karamihan sa mga sumubok ay mga B-rank hunters. Iyon na ang pinakamataas na ranggo na humarap sa kanya. Ngunit sa paningin ni Juan, wala pa ring sapat. Wala pa ring karapat-dapat. Biglang nagliwanag ang harapan ni Juan. Isang malamig na tinig ang sumabog mula sa kailaliman ng sistema. Legendary artifact detected. Napakurap si Juan, agad niyang napansin ang isang lalaki na kasalukuyang nakaharap sa kanyang alagad. Siya ay si Benjamin. Mas kilala bilang Ben Tumbling, isang rank B hunter. Mabilis, mailap, at mapanganib. Isang mandirigmang pinalaki ng anino ng lansangan. Taglay niya ang bilis at tuso ng kanyang mga ninuno, ngunit wala pa sa kanya ang sukdulang kapangyarihan ng kanilang lahi. Sa bawat laban, unti-unti niyang natutuklasan ang lihim na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang Street Phantom Bloodline. Siya ang ika-4 na tagapagmana ng pangalan ni Ben Tumbling. At ngayon, nasa kanyang mga paa ang isang alamat, ang Street Phantom Boots, sapatos ng kanyang lolo na ngayoy kinikilalang isang legendary weapon. Ngunit ang kapangyarihan nito'y nananatiling natutulog. Hindi pa ganap na nagigising ang tunay nitong lakas. Lumaban si Benjamin. Una niyang ginamit ang quick step, isang kakayahang kumilos ng mas mabilis kaysa karaniwang mandirigma, halos hindi na nasusundan ng mata. Kasunod nito, sinabayan niya ng tumbling mirage. Bawat pag-ikot, bawat biglang paglilipat ng posisyon, ay lumilikha ng after image, isang ilusyon na nakalilito, naglalagay ng anino sa pagitan niya at ng kanyang kalaban, at sa huling bugso ng kanyang galaw, ibinato niya ang kanyang pinakamalupit na atake, Iron Kick, isang matinding sipa na kayang durugin ang kahoy at maging ang bato. Ang lahat ay napatigil, ang mga kandidato'y napatingin, ang kanilang mga matay nanlaki sa bilis at kapangyarihan ni Benjamin. Ngunit higit sa lahat, si Juan mismo ang napakurap. Sa wakas, isang kandidatong may dala ng alamat. Humarap sa kanyang piling alagad. Hinaharang lamang ito ni Julius, ngunit sa bawat sipa ng kalaban, napapaatras siya. Ang bawat pagbugso ng lakas ay tila naglalaman ng bigat ng libong mandirigma. At sa gitna ng laban, biglang sumigaw ang ating bida. Tanggap ka na! Ang unang hunter na ay legendary artifact na nakapasok. Lumipas ang 3 araw. Sa maikling panahon, 4 lamang ang kanyang nakita na nagtataglay ng legendary artifact. Pangalawa, Totoy Bato, rank C, isang tambay na walang ibang pangarap kundi ang maging malakas na mandirigma. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napulot niya ang Bato ng Piitan, isang legendary artifact. Ayon sa kasaysayan, minsang inukitan ito ng panulat ni Francisco Balagtas. At mula noon, ang simpleng bato'y nagbigay ng kakaibang lakas at tibay kay Totoy. Bawat suntok niya ay tila may bigat ng kasaysayan, bawat hagis ay parang may tinig ng mga makata at bayani. Ngunit ang kapangyarihang ito, hindi pa ganap na nagigising. Ikatlo, Leonardo, alias Nardong Putik na Mes. Rank B namanan niya ang Agimat ng Putik, isang legendary artifact na nagmula pa sa kanyang lolo. Ang kilalang tulisan na si Leonardo Manecchio.
1936 hanggang 1971. Si Manesio, na mas kilala bilang Nardong Putik, ay tinaguriang Robin Hood ng Cavite. Isang notoryosong gangster na sinasabing tumutulong sa mga mahihirap. Ayon sa alamat, kapag natatabunan ng putik si Nardong Putik, nagiging ligtas siya. Hindi tinatablan ng bala at para bang naglalaho sa mata ng kaaway. Ngayon, ang pamana ay hawak ng kanyang apo. Subalit ang tunay na kapangyarihan ng agimat na ito, hindi pa rin nabubuksan. Ika-4, Elay Mabini, Rank B tagapagmana ng La Revolucion Filipina, isang legendary artifact. Isang makalumang aklat na isinulat mismo ng utak ng himagsikan, si Apolinario Mabini, ang tinaguriang dakilang lumpo. Sa bawat pahina, nakaukit ang pilosopiya, taktika, at mga aral ng revolusyon. At sa kamay ni Elay, hindi na ito basta aklat. Ito'y nagiging gabay at sandata ng katalinuhan, isang bulong lamang ng pahina, at mabilis na bumabagsak ang kalaban. Ngunit ang buong kapangyarihan nito, hindi pa rin nabubuksan. Sa kadiliman, sa malayong dako, makikita ang malalaking haligi ng apoy na kulay itim. Naroon, nagpupulong ang mga nilalang ng Demon Realms. At mula sa gitna, tumindig ang isang nilalang na may tinig na yumanig sa buong kalangitan. Panahon na. Kailangang mapasok ang ikalawang realm ng langit. Doon nakatago ang tanikala. Ang tanikalang humahadlang sa atin upang makuha ang huling susi. At kapag nabasag ang selyo, ganap nang makakalaya ang ating Panginoon. Maghanda kayo para sa digmaan sa panig ng liwanag. Nakakuha na nga ang ating bida ng mga bagong kakampi, mga tagapagdala ng legendary artifact at weapon, ngunit 6 pa ang kinakailangan upang matapos niya ang kanyang misyon. Samantala, kumikilos na rin ang mga kampo ng dilim upang tuluyan nilang mapalaya ang tinuturing nilang Panginoon ng kadiliman. Ano kaya ang naghihintay sa susunod na kabanata? Abangan, dito lang sa Pinoy Ori Manhus. Maraming salamat sa panunood.